Okay, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Ngayon ay Pebrero 18, 2026, ika-6 at 55 ng gabi. At ang siyempre muli ninyo makakasama sa isang oras na talakayan, Agila ng Bayan, boses ng Maralitang Pilipino. At dito sa Arangkada sa Balita, Puro News. At ngayon ay bumabati tayo ng isang mapagpalang gabi sa ating mga manonood, viewers, and subscribers. At siyempre sa patuloy na sumusubaybay sa inyong lingkod na inyong Agila. At patuloy na nagbibigay ng isang nagbabaga at naglalagablab na balita. At siyempre, gaya po at kasama natin ang ating GM Darwell at gayon din ang ating boss. At siyempre, walang iba kundi si Mark Rosario. At ngayon, lais ko ibahagi sa ating mga manunood, batiin naman natin ang lahat ng ating mga patuloy na sumusubaybay manunood at lalo na ang ating kaibigan. At siyempre, ang magpapayaman sa ating lahat, walang iba kundi si Sir Pods Ovian. Abangan po ninyo ang kanyang ilalaunch na negosyo. At ito ay makatutulong para sa Maralitang Pilipino. At siyempre, at binabati natin lahat. Ngayon din, ang ating nasakyan na Grab kanina papunta dito, siyempre napaka-traffic. At siyempre binabati natin yung ating driver na si Delmar Torregosa. At siyempre ang ating driver. At ngayon din, walang iba kung hindi, nako, ang daming mga nagpapa-shoutout talaga mga kababayan. Unang-una, siyempre, humingi tayo ng paumanhin sa ating mga masugid na taga-subaybay. At medyo na-late ang ating pag-broadcast ngayon sa araw na ito. Alam naman po natin, ngayon ay Ash Wednesday at napaka-traffic ng mga lugar na ating mga pinagdadaanan dyan sa mga bahagi. Lagi dyan sa Mayliano Road, lagi naman pong napaka-traffic dyan. At siyempre at ang binabati natin ang ating secretary, ang ating kasama lagi sa ating pagpapalawig para sa Maralitang Pilipino, siyempre ating ASEC, Alinda Perez, ng panibagong henerasyon Agila ng Caloocan. Pak na ba kayo? Ngayon po sa araw na ito, mga kababayan, gusto ko pong batiin kayo ng unang-una, mainit, mapanahon na araw. Medyo sa mga naglalakad, lalo na ang ating mga motorista, lagi po tayong magbaon ng tubig. Dahil umpisa na naman ang mga stroke ngayon dahil sa init ng panahon. Ay alam naman po natin ang mga nagbabagong mga balita, no? At gaya po ng sinasabi ko sa inyo, ating batiin ang ating boss, siyempre ang ating partner, Mike Rosario. At wala ding iba kung hindi ang ating GM, Darwell Baldos. Ayan, ang mga gwapo at talagang mga partner natin dito sa Road News, Arangkada sa Balita. At ngayon mga kababayan, gusto ko pong ibahagi siyempre sa maligayang pagbabalik sa aming tahanan, balik tahanan ng aking nanay from La Union. Siyempre binabati natin si Nanay Cora Corazon Cortez at gayon din ang aking nag-iisang anak na gwapong-gwapo. Siyempre walang iba kung hindi si AJ Herrera at gayon din ang ating kasama at laging sumusubaybay at laging nagbantay sa atin, tagapagbantay ng aking alagang doggy dogs. Walang iba kundi si Jomar Flores. Ngayon po mga kababayan, binabati ko ang lahat ng mga kapatid ng panibagong henerasyon Agila ng Caloocan. Pak na po ang lahat ng buong Caloocan at ang mamamayang Maralita. Patuloy po na tayo ay nagbibigay ng nagbabaga at naglalagablab na balita upang patuloy tayong makatulong at ating maging mata ng tunay na laban ng sambayan ng Pilipino, maging mata ng ating Maralitang Pilipino. Ngayon kababayan at ang ating mga manonood, nais kong ibahagi sa inyo, meron po tayong
Sa ilang minuto na makagiging katalakayan ngayon, mayroon pong naganap na tawag dito, ang aga-aga pa lang itong away na to eh. Parang away magkakapit bahay po yata ito. At siyempre, ito ay manggagaling mula sa taong interviewin natin para naman po ito ay galing pa po no mula po ito sa nangyari kanina ang kaguluhan. Walang iba po no doon po sa bayan ng Makato. Ayan, sa Makato, Barangay Agbalogo, Makato, Aklan. Nako, ang layo na ng ating manonood at ang siyempre patuloy na nagbibigay sa atin ng sariwang mga balita. So tinatawagan natin, siyempre walang iba ang araw na ito na ating makakapanayam sa ilang minuto po nating interview sa kanya kay Jezreel Lad Olid. Hello, shout out sa iyo, Ma'am Jezreel Lad Olid, magandang gabi sa iyo at nandito at makakasama ninyo ngayon ng ilang minuto. Siyempre si Agila ng Bayan, boses ng Maranitang Pilipino. At gayon din sa iyong kasama dyan kay Lerma at Tumulog. Shout out sa inyong dyan lahat. Jezreel, Ma'am Jezreel, magandang gabi po. Pasensya na po, medyo na antaba yung ating oras dahil napaka-traffic sa panahon ngayon. At alam naman natin. Magandang gabi po, ma'am. Magandang gabi din po. Narinig niyo po ako? Yes, naririnig po namin. Kami naririnig niyo pa. Opo. Okay. Magandang gabi po sa iyo, ma'am. Okay. Okay na po? Okay, ma'am. Start na po tayo. Okay na po ba? Ganito po, no? Siyempre, bago tayo magsimula ng ating talakayan at siyempre talagang sariwang balita, gusto nating ibahagi muna. Baka gusto po ninyo munang magpakilala sa ating mga manunood. At siyempre, batiin na rin natin ang ating mga manunood at baka mayroon kayong mga gustong batiin. Sige po. Binabati ko po lahat ng mga taga-Aklan at lahat po ng mga family ulit dyan sa Albalugo. Pati mga napilitan ko, kayo din po kay Agila. At sa buong, sa buong Aklan. Makato Aklan. Makato Aklan. Opo. Okay, ma'am. Itong Makato Aklan ay bayan po ito sa Aklan, no? Tama po ba? Opo. Bayan po siya. Okay. Ano pong baryo? Bayan po. Yung baryo po ng Albalugo. Barangay Agbalogo. Makato Aklan. Ayan. So, ma'am, ganito po, no? Baka po may gusto ka pang batiin dyan, mga kamag-anak mo dyan, kung sa inyong mga kaibigan, baka meron kang gusto i-shout out. Oo, pa-shout out naman po dyan sa tita ko, si Tita Lid. Tumbukon, yung sinugod ng bahay. Tito Arman, yung dating ex-kapitan ng Albalugo, at saka yung si Kapitan Benjamin. Tuing. Okay. Kasi po lang po, yung po ng Makato Aklan. Ayan. So, na-shoutout mo na po yung ating mga kababayan. Ganito po yan, ma'am, no? Balita ko po ngayong araw na ito ay tila magang-maga nagkaroon ng problema dyan sa Aklan o away-away. Ito ba yung away lupa? Opo. Mga kailan po nagsimula itong away na ito ng away lupa? Away pamilya ba ito o away magkakapitbahay o kampihan? Di po, kasi actually po, lumaki po kasi ako dyan sa lola ko. Pinanganak po ako, 41 na po ako ngayon. Talagang siguro mga 7 to 10 years old ako. Talagang naririnig ko na yan. Parang pinag-aawayan ng lupa, buhay pa ang lola ko noon. Yung lupa kasi na yung talaga, yung may-ari noon, yung tatay ng lola ko at yung anak niya. Ang tatay ng lola mo? Ang tatay ng lola ko, saka yung kasawa pa ng lola ko. Ang may-ari. Ibig sabihin, iyan yung talagang pinakalihitimong may-ari ng lupa.
Opo, at yun po ang nakalagay sa mga deklarasyon po ng lupa eh. Ma'am, ito po ba ay na-award ng gobyerno, DNR, or ito po ay may title? Pamana po yan, pamana. Apo? Pamana po ng mga Pamana. So, ito ay medyo malaki po ba itong lupa na ito? Ilan po ang sukat nito, ma'am? Yung isa po, mga nasa isang hektarya, tapos yung isa naman, hindi ko lang po matandaan, siguro pero mga nakatatlong kasi yun eh. Dalawang kasing titulo yan. Okay, mga sa tingin po ninyo, mga ilan po ang sukat? Ilan po ang sukat ng kanalabasan ng buong lupa na ito? May mga isang Hindi po, ano po, kalagay po natin yung pinag-aawayan nila na yung mga nasa isang hektarya. Okay. So ngayon ganito po, no? Sa madaling sabi, ilang taon na rin po itong pinag-aagawan? Matagal na po sir, kasi nakaporti po na ako, 41, siguro mga nasa 50 years na po. Patay na po yung mga kalululuhan namin. Ma'am, yung lupa po ba, tulad sabi po natin, bali sa partido po ninyo, lahi ninyo nagmula, angkan, tama po ba? Ano po sir? Bali yung lupa, bali lumalabas, sa angkan po ninyo nagmula yung lupa, tama po ba? Ngayon po, yung lupa na to, may naninirahan po ba doon na mismong mga tagapagmana? Opo, meron po. Nakalagay po talaga doon yung mga tagapagmana, yung lolo ko, patuhod, at saka yung lolo ko. Okay. Sa ngayon po, buhay pa po ba yung mga lolo nyo at lola nyo? Patay na po, patay na po. Patay na po lahat. Patay na, okay. Sino, At yung mga matanda. okay, sino po ang mga nakatira ngayon sa lupa? Yung mga nakatira po sa lupa po, yung mga anak na lang po nila, yung mga tita ko po, yan ang bunso ng bali kapatid ko, ay yung papa ko kasi, yung nakatira dyan, kapatid, nakabunso sila. Kumali ang nakatira dyan, tita ko. Tita mo ang nakatira. So, anong pangalan ng tita mo? Lida Tumbukon po. Lida Ulid Tumbukon. Lida Olid. Tumbukon. Okay. Yan, no? Okay po. Tumbukon. Okay. So, ganito po yan. Ma'am, ang nangyari po, kaya kayo nakarating dito sa Agila ng Bayan, Boses ng Maralitang Pilipino, gusto po ninyo na mabigyan ito ng pansin. Tama po ba? Opo. Kasi po ano bali, tumawag po kasi yung tita ko sa akin na, yun na nga, silang yung video. Tapos, sila pa daw po ang pinapulis. May mga pulis po na dumating? Kaya, pinuntahan po sila. Sila po ang pinapulis. Okay. Bago po maman lahat, bago po natin ilagay yung mga sinasabi nating pulis na dumating, bakit po ito may dumating na pulis? Nagkagulo po ba? Na bali, yun nga po, tinugod po sila dun sa bahay nila. Sinugod. Kasi nga, parang ang una po kasi pag nangyari po kasi yan, yung tinanim ng tita ko, binunot nila. Binunot nila. Tapos hindi ngayon, nagalit yung tita ko, tinanong sila, bakit niyo binunot itong tanim namin? Ilupa naman namin to. Tapos ngayon, ayun na, nagalit na sila, nakabutan na, hanggang sa umuwi na yung tita ko, umuwi na dun sa bahay nila, sinugod nila doon, tinanong na kita. Ma'am, medyo naggagaranggang po yung inyong boses, siguro sa signal or sa tapos medyo maingay po dyan sa area po ninyo, medyo maingay. Pakiano nyo lang po, baka po may mga bata dyan. Ayan po sir, pinatay ko na po yung electric fan. Bali, sumugod sila sa bahay mismo. Opo, sumugod po sila, yung nasa video. Sabi niyo, yes, sinabi niyo po sumugod sila, ma'am. Ilan po sila? Opo. Hindi ko lang po sure kung kasama yung lalaki, pero yung nakikilala ko po kasi tatlo, magnanay po sila. Si Mary Jane Montalvo, at saka yung Daya, at Sen.
Okay po. Medyo maingay, no? May parang merong aso ba diyan? Okay. Sorry po, Oo, medyo marami na. umaano po sa ating nag-echo po sa ating sa ating Medyo ayan, marami speaker. po kasi kahapon. Okay, sorry po, sorry po. Okay, ganito po. Medyo kasi pagka ano po, umaano po yan sa ano. Ganito po yan, ma'am, no? Sabi nga po ninyo, sumugod sila. So, dahil po diyan sa lupa. Ito po yung tanong, ma'am. Sino-sino po yung mga taong sumugod? Yan po yung si Mary Jane Montaño, nanay nila. Tapos yung anak niya po na si Dayan. At yung si Cristel po. Anong pangalan? Ulit? Mary Jane Montaño. Tapos, Mary Jane. May Jane. Jane po. Ano, nawala po siya. Okay, nawala po. Nawala po yung ating live. Sandali lamang po. Medyo nawala po sila, Ma'am Gisrael. Okay. Sa mga kababayan po natin, habang wala pa po si Ma'am Gisrael, nawala po kasi, nawala siya. Opo. Habang inaantay po natin, medyo nawala po sila. Ganito po, no? Doon po sa may bandang parte ng Barangay Agbalogo, Makato, Aklan. Ito po ay nagkaroon ng kaguluhan kanina lamang umaga at sinugod ito, ayan, sinugod po sila, sinugod po sila doon dahil po sa away lupa. Hello, Ma'am Jesrael. hello po. Okay na po. Okay. Ma'am, sino-sino po yung mga sumugod ulit? Si Mary Jane Montaño, saka si Dayan, yung anak, at saka yung si Cristel po. Okay. Ngayon po, ano yun po, pagkatapos po, paano po sila sumugod? Meron po ba tayong mga pictures o may mga ano po, meron po ba tayong mga ano na, paano po ang ginawa nila nung sumugod po sila? Sila ba ay nagwala? Sila ba ay may ginawa po ba silang aksyon? Meron po, may video po akong na-send ko po siguro sa inyo kanina, sir. Ewan ko lang kung na-notice nyo. Apo. Tapos binasak po nila yung mga bakod at nung umalis na po yung tita ko kasi pumunta po ng Castillo dun sa isa niyang anak, pag uwi nila, sira-sira na yung bakod, pati yung bahay, pinasok sir, pinagsisira pa sa loob. Okay. Pinagsisira. Okay. Ano pa yan, no? Bali, papakita natin mamaya sa ano, no? Ganito po, pinagsisira nila, tapos nagsugod po sila. Ilan po sila? Mga 3, 2, 4? Tatlo po sila, tapos hindi ko lang sure kung, hindi ko pa kasi natanong ng mga pinsan ko kung kasama yung isang lalaki na doon sa video. Pero Okay. kilala ko kasi doon, na-identify ko itong Ano po yan? ng anak na Okay po. Ano po yung sumugod? Sila po ba ay isang angkan? Magkakamag-anak? magdanay po sila, magdanay. Ganito po yan, ma'am. Nung sumugod po sila, ayan po, no? Nandyan po yung picture. Yung sumugod po sila, ano po yung ginawa nila? Meron po ba silang nasaktan? Ano po, sinaksak po nung Dayan yung pinsan kong si Camille, tumbukon. Sinaksak na ng bakod, nakawayan. Sinaksak. Pero meron po, opo, nagpa-medical legal na po yung pinsan ko. Okay po. So, Nagbantaan kami na kapatay, pabaril daw. okay ma'am, ganito. Dahil po nagkaroon ng gulo dyan, dahil sinaksak po siya, ano po ang ginawang aksyon ng barangay? Sino po ang barangay captain natin dyan? Barangay, ano po, Benjamin Tuing. Okay, Kapitan Benjamin Tuwing. Opo, Benjamin Okay, Tuing. shoutout po kay Kapitan Benjamin Tuwing. Ano po ang ginawa ng ating kapitan na aksyon? Hindi ko pa po kasi nakakausap ngayon yung mga pinsan ko kasi nga, pumunta sila ng hospital, nagpa-medical legal. Okay. Pero, ang alam ko po kasi, nag-usap, pero tumawag sa'yo kanina sa PNP, Makato. May nakausap mo ako doon sa flatbed. Saglit lang yun, mga 1 minuto siguro. Ang sabi nila, napag-usap na daw nila yung tita ko at saka yung sila Montaño family. Okay. Pero ang alam ko kasi, ang sabi kasi, sila pa nga daw yung, parang ang pinapanigan pa po is yung tumugod, yung nanira.
Sino po ang pumapanig? Barangay? Mga pulis? Parang pulis po. Ibig sabihin, may pulis po ba silang kasama para masabing pumapanig? May pulis po ba silang kasama? Kasi nga, sila pa tumawag ng pulis eh. Sila yung sumugod. Sila pa yung tumawag ng pulis. Parang Planted. Parang planted, no? Okay. Hello, shout out po sa ating mga kababayan diyan po sa bayan po ng Makato Police Stations at sa lahat po. Ngayon din po sa ating Mayor, Sir Mayor Langkoy Mationg. Nananawagan po kami kasi po yung mga ganito po na dapat na mga problema, ang mga pulis ay tagapamagitan. Tama po ba? So kung sila po ay kasama at natawagan po sila sa ganito pong pangyayari, ma'am, ibig sabihin may contact po sila sa barangay o sa mga pulis. Ganun po nangyari. Parang ganun po. Kasi dapat bago kasi pulis yan, coordination with barangay sir, di ba? Tama? Yes, tama. Kasi hindi ka pwedeng pumunta doon sa location na yan without proper coordination with barangay captain. Tama sir o mali? Tama po. Dapat nakipag-coordinate po sila sa barangay mismo. Ibig sabihin, walang dumating na barangay, pulis kagad. Pulis po kagad, pinapulis po sila. Okay. Dapat po, no, panawagan natin ang police station dyan. Dyan po sa bayan ng Makato Police Station. Shout out po sa inyo dyan. Dapat po tayo ay alamin po nating mabuti ang kung ano ang problema. Kasi po sa mga ganitong bagay ay dapat po pinoprotektahan natin kung sino yung mga mamamayan na mga may nasasaktan. Dahil katulad po nito, sabi po ni Mama Josril, may nasaktan po. Yung nasaktan po ba ay pinsan nyo, kamag-anak nyo? Minsan ko po, anak ng tita ko, So ilang taon po yung nasaktan? 18, kaka-18 pa lang po. Masalamat nga po sila, kaka-18 pa lang. Oo, kasi delikado yun. Pagka walang 18 yun, masama po yun. No? Ganito po kasi yan. Pagdating po sa ganyang sitwasyon, dapat po talaga may coordination ng barangay. Ang pinagtataka lang po natin at hindi natin mapaliwanag at kung bakit nagkaroon ng pulis kagad na dumating. On the spot, yung araw at oras na yon na habang nagkakagulo, may pulis na dumating? Kawagan po sila, opo. Tapos bigala po sila sa police station, doon sila nag-usap. Okay. Nung dinala po sila doon, nakita po ba ng mga pulis na may nasaktan, may nasaksak ng kawayan? Oo, may nakita naman po. Pero hindi ko naman sure. Kasi kilala ko naman po yung mayor dyan. Medyo mabait naman po yan, si Sir Langkoy. Shout out po kay Sir Langkoy kasi kilala naman yung papa ko eh. Si Tarok kasi yung papa ko. Medyo hindi, mabait naman yan si Sir Langkoy yung mayor. Hindi ko lang alam kung paano kasi yung nangyari na sila pang tinawagan ng pulis. Pero I hope na yung may mga pulis naman dyan, alam nilang tama at mali, na mabigyan ng tamang action yung nangyari sa kamag-anak ko, sa tita ko at pinsan ko. Opo. At saka yung kasi alam ko naman Ayan. yung sitwasyon sa akin eh. Okay po. Bantaan, patayan. So, ito po yung video na sinend nyo sa amin. Ito po yung kaganapan on the spot na nangyayari that time na nagkakagulo, no? Ayun nga, may mga hawak nga sila. Yan po nakapula na yan. Yan po, yung tumuturo na yan. Nanay po yan? Yan yung nakapula, si Cristel. Anak yan. Anak. Yan yung Yung nakasol. Ayan. I mean, Anak din po. okay. Ay, Payat po yung nanay. okay po. Ayun po yung nanay. Ayan. Yung payat po na yan tumuturo. Nanay po yon. Opo. Yan po yung nanay. Tapos po, ang sinugod po sila, yung tita mo na si... Tita Tumbukon po. Ayan, Lida. Okay. So, si Ma'am Lida po, no, ganun po. Kamusta naman po si Ma'am Lida? Hindi ba na siya nasaktan? Hindi naman po, kasi dyan lang sa may bakit sila, hindi sa lumabas sila eh. Okay. Ito pong sa bahay, biyahe po mismo to ni Ma'am Lida. Bahay po mismo na nilisitan dyan, opo. Okay. So kung bahay po, sino po yung lalaki na yun na dumadaan? Yung lalaki po na yun dumadaan sa video? Ay, yung lalaki naman na kalbo, ano po yan, pinsan ko. Pinsan ko naman yan.
ano po ginagawa niya diyan? Nag-ano lang po siya, parang umaawat. Umaawat. So madaling sabi po, no, ganito po ang pangyayari, no. Pagkatapos po ng kaguluhan na yan, nung sila po ay nagpunta na po ng kinuha po sila, inimbita sila ng mga pulis, tama po ba? Opo. Pero ang tumawag ng pulis, sila mismo. Ibig sabihin, may contact na po talaga sila ng pulis. Opo, kasi bakit po sila tumawag agad na sila na nga po ang nanugod. Baka naman po, meron po silang mga bagay na mga pagkakaintindihan. Meron po tayong medical legal doon sa nasaksak po na bata na 18 years old. Ayan, no. Ayan, mga kababayan, nakikita naman po ninyo sa ating screen na mayroong medical legal. Iyan ay nagpapatunay na mayroong taong nasaktan. Mayor, shout out po sa inyo, Mayor Langkoy, Mationg. Baka po pwede. Ang Road News po at ang Agila ng Bayan ay naririto bilang boses ng maralitang Pilipino ay pakituunan po ng pansin. Kasi po ito, may medical na po ito, certificate, may medical legal abstract po ito, dapat po mabigyan po natin ng atensyon at wag nating baliwalain ang ganitong mga pangyayari. Ay kawawa naman po yung mga taong masasaktan ay kung sila pa ang maiimbita. Tama po ba? Kasi Ano kasi sir, wala kasing nakilala dyan yung tita ko na yan. At saka feeling kasi nila, nag-iisa lang yan dyan kasi ito na ayan. yung mga pamilya nila. Okay. Pero tignan po ninyo, no? Tignan nyo po, blessed in the Lord po, na wala silang kakilala doon ng mga pulis o matataas na tao, pero nakarating kayo sa Road News. Siyempre, sa Agila ng Bayan. Kaya nga sir, salamat sir kasi andyan kayo para kahit pa paano naman naibsa naman po yung nararamdaman ng nanakit na kahit pa paano meron po kami masundungan at ma-expose yung kaloobin namin sir. Okay. Diyan po, nananawagan po tayo sa Makato Police Station. Sa ating pong chief dyan. Sir, baka po pwede. Bigyan po natin ng pansin. Pakiimbestigahan pong mabuti ang pangyayaring ito. Kasi po ito ay away lupa at matagal na pong pagtatalo. At mismo po yung nakatira na si Lida, siya po yung sinugod. Na dapat po ay bigyan natin ito ng proteksyon, reduce, na siya ay mabigyan ng proteksyon kahit 5 kilometers o 5 ng radius para siya ay hindi malapitan ng mga taong sumugod na to. Kasi kung minsan po itong sumugod at babaliwalain po ito ng ating ilang pamahalaan at lalo na po ng ating mga magigiting na kapulisan dyan sa Makato, ay baka po mas masama pa po ang abutin ng mga taong nasugod na ito. Tama po ba, ma'am? Opo, tsaka nagbabanta po kasi sila sir eh. Ay, nagbanta pa. Ipabaril daw yung Kayla at saka yung Camille. Okay. Naman po sa video eh. Sino nagsabi na pababaril? Sino ang nagbanta? Anong pangalan? Yung Cristel. Cristel. Sabi nga po sir eh, ubusin daw lahat ng pamilya. Ubusin daw Wow. sir. Ma'am, May May- kami? alin, asan po dyan? May picture po ba dyan si Cristel? Kailangan po maalarma po yung mga kapulisan natin. Kasi, Siya po yung yung naka-stripe. stripe. Yun ang stripe po. Chicken po ako eh. Parang chicken. Pula. Yung may hawak na itak yan. Yan. Yung may hawak na itak. Opo. Itak ba yung hawak niya na yan? Siya po yung nagbanta. Okay. Ma'am Cristel, pakipaliwanag po ito at bakit po kayo nagbanta? Baka may sikamot talaga ako eh. Baka naman po may pinagmamalaki si Ma'am Cristel kaya kaya niya po magbanta, magpabaril. Ang tanong, may lisensya ba ang baril niyan?
Baka baril-barilan lang yan. Kaya nga, sir, eh. Mahirap na kasi, eh. Pero ano kasi, pag namatay talaga yung mga kamag-anak ko, sir, wala na sila ako. Demanda sila na. Kaya ingatan nila huwag mapahamak ng kamag-anak ko. Ma'am, yung pag-uusap Bisaya po, no? Bisaya po yan. Okay. Kaya, Okay. marunong din po ako ng kaya. Sa mga ganyan, mga nakakaintindi natin mga manonood ng mga Waray, mga Bisaya, mga Aklan, taga Kalibo, sa lahat dyan, sa Banga, Kalibo, Aklan, maririnig nyo po yan, maiintindihan nyo po yan. Yan po, on the spot po na nangyayari, na nabidyohan po. Oh, tignan nyo, no? Ang nangyari, no? Talagang sinugod, no? Okay. Tapos kung pumunta pa sila sa galing police station, sir, ang kauwi nila, yung bahay nila, sir, sira-sira. Naku. Tinapos sila. Mm-hmm. Oo. Kasi ngayon, sir, Ma'am Cristel, bakit po nasira ang bahay nila nang galing sila sa medical legal? Tama po ba? Pagbalik sa bahay, station lang po. sira na. Police galing sa police station kasi is nasa Banua eh. Parang kasabayan. Ah, okay. So, baka po pwedeng ipaliwanag natin yung mga ganitong bagay at mabigyan po natin ng atensyon. Ito pong ating chief dyan, kung sino man po yung ating chief of police dyan sa Mayor Langkoy Chaong, Matthew Ong, dyan po sa bayan ng Makato Police Station. Baka po pwede sa Makato, Aklan. Baka po pwede pakiasikaso po ito. Dahil nagbanta na po ito ng pagbabaril at nakita naman po natin ito ay hindi lamang gawa-gawa kung hindi ito ay mayroong video mismo on the spot habang sila ay nagwawala dyan. Ay baka naman po, Ma'am Cristel, kaya naman po kayo nagbabanta at tapos nakapagpatatadala kayo ng pulis dyan, ay baka naman po meron tayong mas malapit na ugnayan dyan sa mga kapulisan natin. Kawawa naman sila Ma'am Leda dyan. So kung ang mga kapulisan po dyan ay hindi po mapoprotektahan ng mamamayan at ang ating city, lalo na po Mayor Langkoy, Mationg, pakiasikaso po to, sir. Kasi hindi po to basta-bastang problema. Dahil yung mga ganito po, lalo na po yung mga nasa maliliit na nasa laylayan, ay wala po silang kakayanan para lumaban. Ay dapat po, ang ating pamahalaan, ang mga napamahalaan natin dyan sa Makato, ay magising, maging bukas ang damdamin. Binoto po tayo dyan ng taong bayan para protektahan ang mga isa't isang maralita, hindi lamang sa ating mga kaibigan, kung hindi sa buong sinasakupan ng ating bayan. Ito po ay ang Agila ng Bayan ay patuloy na magiging mata, magiging boses ng maralitang Pilipino at ipaglaban at higit sa lahat, bigyan at turuan ang mga taong na pagsamantalahan, nasasaktan, kailangan pong ibigay sa kanila ang katarungan. Ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Tinatawagan po namin ang Chief of Police diyan sa Makato Municipal Police Station, ang ating pong Chief Director diyan, kung sino man po diyan, ang Chief of Police po diyan. Sa ano po? Sino po ang Chief of Police diyan? Okay, Philippine Police Captain Vincent Kenneth. Mercader. Okay, Mercader. Okay. So medyo okay. Sir, alam ko police captain yan eh, police commander, no? Commander. Vincent. OIC. Officer in charge. Officer in charge. So, ganito po yan, sir. Baka po pwede, sir. Ay, palambing.
tignan po nating mabuti. Kailangan po ang ating mga tauhang kapulisan bago po pumunta sa isang bakbakan, alaming mabuti kung ano ang puno at dulo. At alaming mabuti kung meron ba talagang ito. Hindi, ay madam, magandang gabi po. Hello, so yan po. Madam, Hindi po, yung nasaktan po na taga ba yun? Ano ba yun? Nasaksak na taga? si Dayan? Apo, Yung, nag-file na po ba siya ng reklamo doon sa sumaksak sa kanya? hindi ko pa nga po sila nakakausap ngayon. Nakakausap sila galing sa hospital po kasi kumuha po sila ng illegal. Okay. Pero sabi ko po, mag-counter-check po kasi sila. Okay. So hindi pa Mag-file po. nakakausap. No, dapat po mag-usap po kayo kasi po ito medical legal po. Nasa sa inyo po ang kapangyarihan para ilabas ang katotohanan. Kaya dapat po ito ay wag ninyong hayaan na muling maulit. Kasi po pag ito minsan mangyari, ay maaari po itong maulit na mas mahigit pa. Tama po ba? Kaya ang alam ko po kasi magpa-blatter. Sabi ko po kasi sa kanila, magpa-blatter muna sila sa barangay, tapos Okay. sila mag-file ng counter sa police station. Sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa Makato, na mga nanonood, ang ating mga subscribers, at siyempre ang lahat ng ating mga kababayang maralita, magkaisa po kayo dyan para ilabas ang katotohanan kung ano man po ang mga nagbabaga at mga naglalagablab ng mga balita dyan na dapat natin pong mabigyan ng atensyon at pagkakataon para mailabas ang mga katotohanan. Sa tingin po natin, kung may mga ganito pong pangyayari at may pulis agad na pumapasok, ay baka po may mga iba pa po dapat nating malaman na higit pa po dyan. Kaya sa ating mga kababayan dyan sa bayan ng Makato po, ay dapat po tayo po ay maging mapagmatsyag, maging ang pagpagbantay sa lahat po ng ating kapaligiran. Ngayon po ay ganap na ikapito at 32 ng minuto ng gabi, Pebrero 18, 2026. Ma'am, sa huli pong salita, ano po ang po pwede ninyong masabi sa ating mga manonood? Sa mga manonood naman po, gusto ko lang magpasalamat kasi kahit pa paano mayroong nakaintindi at nakikinig sa amin. At doon naman po sa mga nanakita kamag-anak ko dyan, sana po dahan-dahan lang po sa pagbabanta kasi hindi naman po ibon yan. Nawala siya. Okay, Hindi nawala. naman po ibon yan basta lang nila ipapabarin yung mga kamag-anak ko. Okay. Ma'am, yung camera niyo medyo Opo, tapos dyan naman po sa mga kapulisan. Ma'am, pakiayos po yung camera niyo. Excuse me po. Okay po, ayan po. Okay po. Ayan po, okay na po. Opo. Sige po. Kasi na lang po, pakitingnan po at pakisilip at pakiimbestigahan po ng mabuti yung kaso po na yan kung magpapay lang po yung kita ko para maayos na po at kung naman po sa lupa, sige, na po, kung ano pong sinandakan nila para kung sino talagang may karapatan, lumabas na po yung katotohanan. Okay po. Ma'am, baka po gusto niyo manawagan po kay Mayor. Sa Mayor po niyo dyan, sa Mayor na Makato po. Dyan po sa bayan ng Makato. Sino po? Baka gusto niyo po manawagan. Alam ko naman po na kayo, na hindi po kayo bayan, patag po kayo. Kilala niyo naman po yung pamilya namin, pamilya ulit. Alam ko po na kilala na rin po kami. At alam ko pong mabuti kayo ngayon. Kasi hindi naman kayo bubuto ng mga tao dyan kung hindi po kayo patak. Kasi na lang po, kasi ang gusto ko lang po pakitingnan po ang kaso ng tita ko at kasi yung siguraduhin po na due process po ang umiiral. Yun lang po. Ayan po. Sa inyo pong kapitan, baka gusto po ninyo siyang kamustahin. Ay, kay Sir Benjamin Kapitan Tueng. Alam ko naman po na talagang susi na yan ng si Galet at limantahan ng sila dyan. Kasi nga dahil sa lupa na yan. Ang gusto ko lang po ay sanay pantay na pananaw. At yung makatao ba, at tingnan din po kung sino ang tama at mali. Yun lang po. Okay, ma'am. Ma'am, saan nangyari po ba? Ngayon lang po ba itong kaguluhan nangyari to o may mga nauna pa po mga kaguluhan?
dati pa yan, sabi ko nga po sa inyo, Opo. nung unang panahon pa po yan, buhay pa po yung lola ko. Okay. Sa Pero, lola ko, lola nila. pero ngayon lang po talaga may nasakta na ganyan na sugatan. Ayun lang po talaga kasi, sabi kasi ng tita ko, dati kasi yung lola ko, nuray yun, walang alam. Kaya sabi nila, ipaglalaban na natin ito kasi lupa naman natin ito. Lalaban na lang tayo pag yung process na paraan. Okay po. Hindi sa ganyang kakitaan. Okay po. Ma'am, maraming salamat po sa inyong ibinahagi na tunay na balitang talagang sabingan natin ay kaganapan na talagang ito ay sariwang-sariwang nangyari lamang dahil ngayon lamang araw na ito ng February 18, 2026 at iyan ay nangyari. Ngayon po, ang hangad po ng Agila ng Bayan, Boses ng Maralitang Pilipino, ang programang po ito, mula po sa, siyempre, sa Arangkada sa Balita, Road News, ay makakaasa po kayo na mapapanood ito ng marami nating mga kababayan at higit pa po na ito ay matuunan ng pansin ng ating pamahalaan. Lalo na po sa panawagan ninyo dyan sa kagalang-galang natin na si Mayor, Langkoy, Mationg, alam po natin, makakarating po sa kanya to ang balitan to. At gayon din po sa ating pong mga pulis dyan. So, sana po ang ating mga kapulisan ay maging isang patas para sa mga mamamayan. Shout out po sa inyo, Ma'am Jasril. Maraming salamat po sa inyong oras na binigyan niyo po kami at binahagi niyo po sa amin yung makatotohanang balita na nagmula po sa inyo para naman po tayo ay tunay na makatulong po mula diyan sa bayan ng Makato sa Aklan. At gayon din po, sino po yung kasama ninyo? Tita lang po, kapatid pa po ito na tita ko. Okay. Kapatid siya ng tita mo na sinugod, tama ba? Kapatid niyo po, ma'am, yung sinugod, no? Opo. Okay po. Ma'am, maraming salamat po. Ano po ba masasabi niyo, ma'am? Ang masasabi ko lang po, sana maging patas ang hustisya natin dyan sa Aklan, walang pinipilinan, walang kinakampihan. Doon lang tayo kasama. Opo. Bakayin na lang po. Okay. Maraming salamat po. Sir. At sana po sa araw na yan at sa oras na to, makita nila at managot ang dapat managot. Magandang hapon po at magandang gabi sa inyong lahat. At maraming salamat po sa inyong dalawa, ma'am, Ma'am Lerma at Ma'am Jasril. Shout out po at kayo ang tunay na Agila ng Bayan sa gabi pong ito. Pagpalain po tayo. Maraming Salamat din po. sir. God bless po. Okay, patugtugin po muna natin ang ating siyempre ang isang pinakamagandang awitin ng panibagong henerasyon, Agila ng Caloocan. Pak na napak. Ayan. Okay, muli po, no, meron po tayo at ngayon ay ganap na ikapito at 38 minuto ng Pebrero 18, 2026. Ngayon po sa atin pong nakita sa panayam po natin ngayon dahil yung isa po natin na dapat punch din po ay medyo ano po, mahina po ang kanyang signal si Ma'am. I-shoutout ko na lang po ang kanyang pangalan dahil medyo si Ma'am Rosita Wahing kasi po siya po ang bagong presidente po ng President ng New Hope Neighborhood Association, siyempre sa lot 581, Barangay 171, at siyempre kapatid po natin sa Tol Agila po. Alam ko po kanina sabi niya medyo mahina yung kanyang signal pero baka po makontak po natin siya ngayon. Mahalaga din po ang kanyang bibitawan na balita. Okay. Okay. Kung wala po siya at gusto ko pong ipabatid sa ating lahat ng mga kababayan, ng ating mga manonood, ang Agila ng Bayan ay patuloy na babantayan upang ang ating batas at ang ating lugar ay magkaroon na balanseng pagbabalita at higit sa lahat, ang Road News po ay laging nakabantay, nakatambay para sa ating mga mamamayan upang protektahan po ang lahat
ang dignidad, dangal ng lahat ng ating mga kababayan na mga manonood. At yun po, shoutout din po no, sa ating mga kapatid dyan sa Iglesia ni Cristo. Siyempre, gayon din po yung ating mga kababayan na mga manonood. Gayon din po, nais ko pong ipabatid po sa inyong lahat, sa ating mga kababayan, sa darating po na February 21, 2026, Sabado po, Saturday, ngayon pong Pebrero, sa darating na Sabado, 1:00 hanggang 5:00 sa lahat po ng nais mag-join, pre-orientation po ito sa darating na February 21, 2026. Ang ano po ang kailangan nyong dalhin? Magdala lang po tayo ng ating mga siyempre, ballpen, papel, para po maisulat ninyo at malaman ninyo ang orientation. Siyempre, gayon din po, gusto nating ipabatid na kailangan red uniform o t-shirt po ang isusuot natin. Yan po ang uniform ng PAC na PAC, ang panibagong henerasyon ng Caloocan. Yan. Yan po, at gusto natin, no? Okay, si Ma'am Bebs Palik, dapat na yan, kulong na yan. Ayan po, no? Ma'am Bebs Palik, kakairita, mga ganyang tao na mga yan. Ayan, naku, gagalit sila. Ma'am Alinda, si Ma'am Alinda po, ano pong sinabi ni Ma'am Alinda, no? Ito po si Ma'am Lebrilla Ani Kinaw, kawawa naman. Nakita kasi nila yung ating video na play na ibinigay sa atin. Kawawa naman, no? Ma'am Alinda, dapat po dyan diretso na sa kulungan. The evidence is clear po, Chairman. Salamat naman. At siyempre, Babes Palik uli, matatapang. Pag may baril, dito ka pumunta sa akin. Wow, matapang si boss, ha? Talaga naman, talaga nang gigigil. Siyempre, pag mga ganyang balita, talaga namang nakakagigil dahil ikaw na yung nasaktan, parang ikaw pa yung pinapulis. Parang ikaw pa yung sinundo. Baligtad na po yata nangyayari ngayon sa mundo natin. So, dapat ibalik natin ang tunay na dignidad, dangal ng tunay na mga Pilipino. Huwag ho nating hayaan na kainin po tayo ng lumang sistema. Kaya dapat sa susunod na eleksyon, iboto ang may solusyon. Ayan! Nako. Baka naman na hindi solusyon ang gawin lang baka konsumisyon. Oo. Ang problema nagkakalat ang mga yayamanin. Debunot. Ayan. Pero hindi na aalala ng ating mga sambayan ng Pilipino. Ang benta nila, na binibenta nilang boto nila, iyan. Doon tayo nagkakahirap-hirap ang ating bansa. Kaya dapat umiral ang ating puso. Huwag natin tignan sa noo na ang kausap nating boboto puro piso o kaya peso. Dapat puso ang tignan natin sa kanya. Tunay na may malasakit. Ang mahirap nito, Kadarwell, sinasabi nila, kami ay maka-Diyos, makabayan, makatao. Pero ano nangyari? Pagdating sa isang idlap na makuha na nila ang boto ng mamamayan, wala na. Hindi wala na. Nangungkap na nga sila na nangungkap. Ay, nako, talaga. Nagnakaw. Ayan na. Anak ko, ang daming mga magnanako. Sabi nga sa, ikulong yung mga magnanako. Ay, nako, makakababayan. Tignan nga natin, no. Kawawa naman po kasi. Kaya dito po, sa Maynila, shoutout po tayo sa mga kababayan natin, lalo na po sa mga kapulisan. Nako. At saka dyan, yung mga traffic enforcers natin, sa mga mababait, saludo po kami dyan. Wag lang po, no, yung mga iba natin po dyan, mga MMDA, saludo po kami dyan. Pero wag naman po ninyong gagawin na negosyo. Sir Talagila. Opo. Kahapon, maiba naman tayo ng kwentuhan. Kahapon, galing ka ata sa Maynila. Yes, kung Hipachoy. Ikwento mo naman, naranasan mo na napakaganda ata ng experience doon sa Maynila. Kahapon. Ginabi ka Oo nga Medyo maganda naman ang doon ng Kong Hipachoy. Masaya naman sila. Kaya lang nangyari sa akin na impachoy ako nasa tikoy lang Sinolo tikoy. Hindi nawala yung tikoy. Paano sumakit yung tiyan ko?
Kaya hindi ka nagdala ng tikoy. Well, bali, bukas babawiin natin yung tikoy. Sir Darwell, ito talaga ng mga ano lang natin yung tikoy na tikoy. Inaantay-antay ko kanina yung Nakunat. tikoy. Eto si Secretary, dala-dala na kanina. Ewan ko, bakit pumasok sa bahay, iniwan, mukhang ayaw kaya pagdala, sir eh. Kaya nga eh. Yan. Kaya nga may secretary tayo para maalala yung tikoy. Naging tokway. Ayan. Anyway, kung hey Patchoy po sa lahat ng Kung mga hey Patchoy. ating mga kaibigan na Chinese. Yes. Kung ay Patchoy. Ayan. Sabi nila, marami pong nagagalit sa mga Chinese. Ngayon, pero bakit ang dami naniniwala sa pungsoy? Ngayon ay year of the, ano na ngayon? Horse! Year of Yan. the horse. Yan. Fire horse. Fire horse. Masipa kayo, ha? Ayan. Alam mo po ang Year of the Fire Horse, bigyan po natin ng ilang konting kasagutan yan. Sabi nila, pag ang horse daw ay kabayong mabilis tumakbo. Ano nga ba mangyayari ngayong taon? Puro takbuhan nga ba? Puro nga ba labanan, takbuhan? O ano nga bang mangyayari ngayong taon? Itatakbo na naman yung pera ng kaban ng bayan? Di dadami na naman ng mga buhaya. Ang dami na naman natin patatabain. Ay, mahirap eh. Minsan nga may nakikita ko, no? Pag pinapara minsan, yung mga nandyan, no? Mga ilan natin mga tumatabi yung mga riders sa gilid. Tapos pagdating makikita mo yung riders sa gilid. Pagsakay na ulit sa sasakyan, kumakamot ng noo, kumakamot ng ulo. Bakit kaya nangyayari mga ganun? Ano ba yun? Parang kinausap lang yung pagka nasita sa mga traffic ay mga kumakamot. Meron pa tayo dyan sa ating minsan yung ilan natin mga dyan nagbablog na yata, nag-negosyo na yata no? Oo. Nawawala tayo. Okay, sa lahat po ng ating kababayan, sa ating mga mamamayang Pilipino, kung hey Patchoy at nawa, pumasok na po ngayon, taon na to at panahon at oras na to, siyempre ngayon ay Year of the Horse, Fire Horse. Siyempre, ang maswerte daw na kulay ngayon ay pula at siyempre gold at green. Talaga naman ang green at saka red, lagi naman yan Kaya nga nagkaroon ng unit team. Yan. Boon. Ay, bakit ang nangyari sa unit team? Ano nangyari sa unit team? Unit team na nabiyak-biyak na. Alam mo yung... Ay, dilaw nga yan na magkasama, saka pula. Yan. Alam mo kasi ang pula, tsaka ang green, sama mo pa ng puti, napakaganda sa kulay na paningin yan. Yung pag sinama yung tatlong kulay na yan, tiyak ko sa'yo, matayog ang iyong mararating dahil mataas ang iyong paniniwala sa Diyos. Parang green, white, red na yun Oo. Yung sinabi mo? Green, white, red. Red, green, white. Ah. Napakagandang kulay ng mga yan. Iyan ang matiwasay na kulay. Iyan ang mga kulay na may dignidad. Yan din ang siyempre ang kulay ng mga palaban. Ayan. So ngayon po year of the yan ang mga maswerteng kulay at sabi kaya daw tayo kumakain ng tikoy para malagkit ang pagsasama. Kaya dikit-dikit na Kaya yung iba diyan Kaso nga lang walang tikoy. Ayun. Nawala yung tikoy. Tibale, magpapatakbo tayo ng tikoy mamaya Kaya okay, sa lahat po ng mga kababayan natin diyan mamamata tayo ng tikoy diyan. Kung pwede lang natin labas sa flat screen natin yung tikoy. Alam mo sa totoo sa ating mga kababayan na mga manonood. Sabi ko nga galit na galit ang mga ilang tao, mga ilang politika sa Chinese. Pero makikita mo pag Chinese New Year, isa sila sumusuporta doon na nagdadala sila mga pampaswerte. Di ba? Sa totoo lang, bakit sinusuportahan natin yung mga ganito? Ganito na lang yan. Ang pinakamaganda dyan. Basta tandaan natin, ang atin ay dapat maging atin. At siyempre, ang Pilipino dapat nagkakaisa. Hindi itinatapon o ipinamimigay sa mga dayuhan, sa ibang bayan. Ang Pilipino ay dapat kapit-bisig, nagkakaisa upang magdamayan at para hindi malurakan ang bansang Pilipinas.
at kailangan iangat natin ang dangal ng mga Pilipino at ng ating bansa. Kailangan magsuportahan. At dito, sabi nga natin, nalalapit na muli ang mga kulay ng halalan. Katulad nito, baka mamaya hindi nyo tinutulungan yung katulad nyo sa Makato baka mamaya sa susunod na botohan number 1 nyo yung susuyuin. Ay kailangan tugunan nyo po ang problemang yan. Ang sabi ng iba, sir, Yan po. ang taon daw Yes. ng Year of the Fire Horse ngayong 2026 ay isang taon kung saan ang mga tao ay maaaring mangyari ang masama at masamang desisyon. Masamang desisyon. Masamang desisyon. Ang mga kwentong ito ay karaniwang nakatuon sa mga tao na may kamag-anak sa taon. Ang taong ito ay isang masamang taon kung saan ang mga kwentong ito ay maaaring magdulot ng frustration at masamang pagkakataon. Pero sabi nga natin, naniniwala naman tayo na lahat ng mga ganyan ay ibinibigay sa atin ng Panginoon para tayo Gabay. ay maging para tayo ay tumatag, lumakas Yes. at manalig sa Kanya. Opo. Kasi minsan, pag sinabing malas, pag tayo ay nakatuon na doon sa malas, walang malas sa taong masipag. Walang malas sa taong masipag. Pag ikaw ay talagang masipag, kung ikaw ay minamalas na nga, gastos ka pa ng gastos, mamalasin ka talaga. Dapat kontrahin. Tama. Kukontrahin. Paano ba dapat kontrahin yan? Huwag na natin papasukin ang mga maling kandidato. Iyan ang kontra dyan. Dapat iboto ang may solusyon. Ayan, may solusyon, hindi konsumisyon. Ayan ang ating karugtong tiyan. Basta tandaan po natin, sabi nga natin, lagi doon tayo sa tama, doon tayo sa tapat, at para mailagay natin yung tama sa isang tunay na may dignidad, ang una pong titindig dyan, ang mamamayan. Kasi pag ang boses ng mamamayan ay nagkaisa po, yung tinatawag nating people choice, ay nagkaisa po talaga, sitiyak ko sa inyo, anumang kamalasan na yan, anumang mga mali na yan, sabi nga, masasamang elemento, masasamang pangyayari ang mangyayari sa taong na ito. Totoo po yan. Pwede pong mangyari yan kung tayo po ay magpapabaya. Kaya ngayon, kung ngayon pa ng taon na to, ng 2026 po, ay nagpapabaya na po tayo, di lalo na po sa 2028, mas lalo pa tayo nagpabaya, kawawa naman ang 6 na taon na naman tayong mapapabayaan. Di ba? So, yun lang po no? Kung tayo po, sabi ni Webs Palik, oo, tama po yan, idol. Yes, salamat naman po sa iyo, ma'am. Kayo po talaga ang tunay na idol dito sa Agila ng Bayan. At alam niyo po, wala po tayo dito kung hindi dahil sa inyo. Nandito po tayo para sa inyo. No? Nagkakaroon po ng tapang, lakas ang Agila ng Bayan, ang boses ng Maranita para sa mga nasa laylayan. Kaya po ilinalabas natin ang mga pangyayari yun dyan sa mga barangayan, yung nangyayari mga asosasyon. Ayaw daw tanggapin yung blatter nila, sabi ni Madam, yung nakausap natin kanina. Kasi ayaw tanggapin ang blatter nila ng mga pulis. Bakit ayaw tanggapin ng pulis yung blatter? Excuse me, Chief! Bakit naman po ayaw tanggapin ang blatter? Pwede nating i-comment nyo po yan dyan sa mismong ating live para po mapagtsikahan at maging viral naman sa ating mga kababayan. Solusyon ang kailangan po natin dyan. Bakit ayaw nyo pong tanggapin? Ano pong dahilan? So, isa lang po ang masasabi natin. Yung blatter po ng isang taong nasaktan, kahit po aso hinahanap, pwede ipablatter. Ito po maaaring buhay ang mapinsala. So, dapat nyo po yang tanggapin. Dahil kayo po ay iniluklok dyan bilang pulis para po protektahan ang mamamayan. Hindi po isa lang. Kailangan po natin, ibig sabihin pagkaganyan, kailangan po natin, no? Kailangan po natin na yung po Mama Jasril, sa page po natin, kailangan mailagak nyo po yung inyong comment. I-screenshot nyo po yan. Ilagay nyo po yung comment nyo sa ating mismong page po. Para po
Siyang comment, mag-comment po kayo para po makita ng ating mga mamamayan. Para makita naman po nila na yung sinasabi natin dito sa Agila ng Bayan ay katotohanan ng gagaling sa mamamayan. Kayo po ang boses dito, hindi po kami. Kayo po ang boses. Kayo lang po at magiging mata dyan. At kung meron po mga ganyang pulis, dapat po natin itong bigyan ng solusyon. Ang kailangan po dito ay aksyon. Hindi po dito kinakailangan yung bakit nila hindi tanggapin. Aba, medyo parang sumibo lang aking damdamin na talagang iba yung aking naririnig at nakikita at nababasa ay ayaw tanggapin. Anong dahilan? Meron bang dahilan at ayaw tanggapin ang blatter na to? Maaring may mahalalim na dahilan. No? Okay po. Sa ating po mga kababayan, salamat po sa lahat at patuloy na mga nanonood sa Agila ng Bayan, boses ng maralitang Pilipino. Muli po sa live stream po natin Monday, Wednesday, Friday 5 to 7 p.m. Ang inyo po muli, Paul Herrera, ang Agila ng Bayan. Dito sa Arangkada sa Balita. Radius!